Pero bago tayo dumako sa mga issue at mga balita, narito po muna ang ating Food for the Soul and Food for the Spirit. Isang gabi, masayang kumakain sa isang restaurant ang magkaibigang si Susan at si Alice. Maya-maya lang, nagulat si Alice nang biglang tinawag ni Susan ang isang waitress. Nang lumapit na ang waitress, biglang nagsalita si Susan na nagdulot ng kaba sa waitress. "Can I speak to the manager?" Kitang-kita ni Alice ang kaba sa mukha ng waitress dahil hindi nito alam kung bakit gustong makausap ni Susan ang kanyang manager. Panigurado, iniisip na ng waitress kung ano ang mali niyang nagawa. Maging si Alice ay wala ring ideya kung bakit bigla na lang nais makausap ni Susan ang manager ng restaurant. Gayong mukhang maayos naman ang kanilang experience sa restaurant. Maya-maya lang, dumating na sa table ni na Alice at Susan ang manager. "Ano po ang may paglilingkod ko sa inyo? Mayroon po bang problema?" Tanong ng manager. Bakas sa mukha ng manager ang kaba at mukhang inaasahan na nitong makatatanggap na naman sila ng reklamo mula sa isang galit na customer. Pero hindi ito ang nangyari. Nakangiting sumagot si Susan. "Gusto ko lang sanang sabihin na sobrang satisfied kami sa service ng mga waiter ninyo dito. Napakagalang nila at mabibilis kumilos." Bigla namang lumiwanag ang mukha ng manager at nagpasalamat sa sinabi ni Susan. Ano po ang aral na naisiparating sa atin ng kwento natin ngayong umaga po ng Lunes? Kung gaano po sana tayo mga kanyosik, kabilis po muna ng kapintasan at pagkakamali ng iba. Sana ganun din po tayo kabilis pumuri at mag-appreciate ng mga magagandang bagay na nagawa ng ating kapwa. Ang nakakalungkot po kasi, mas madali para sa atin yung mamintas o magsabi ng mga negatibo kaysa magbigay ng magagandang salita sa ating kapwa. Hindi po ba masarap sa pakiramdam kapag nakatatanggap ng compliment? Yung mayroon po kayong mga words na gustong-gustong naririnig na sinasabi sa inyo ng ibang tao, malamang yan din po yung nais nilang marinig mula po sa inyo. Kahit mga simpleng pagpapahayag lang ng appreciation sa mga ginawa sa inyo ng kapwa ninyo, malaking bagay na po iyon, mga kanyusik, para po sa ibang tao. Simpleng pagpapasalamat, simpleng pagsasabi ng good job, you did great today, ang galing mo, sobrang nakakataba na yan ng puso para po sa taong sinasabihan po ninyo nito. Ang mahirap kasi mga kanyusik, may ibang tao na parang hirap na hirap silang pumuri ng kapwa nila. Lalo na yung mga matataas ang tingin nila sa kanilang sarili. Feeling po nila, sila lang ang magaling. Sila lang ang dapat pinupuri. Wag po sana tayong tumulad sa mga taong ganito. Kahit ano pa naman ang estado natin sa buhay, piliin po nating maging mabuti sa ating kapwa. Kahit sa maliliit na bagay, maaari naman po nating ipakita ang pag-appreciate natin sa ating kapwa. Gaya po ng pagbati sa mga makakasalubong natin, pagsasabi ng thank you sa mga janitor, sa driver, o sa binibilhan natin ng pagkain. A simple gesture and a few kind words can brighten someone's day. Sabi nga po sa Proverbs chapter 16 verse 24, "Gracious words are a honeycomb, sweet to the soul and healing to the bones."
Minsan hindi po natin namamalayan ng epekto ng ating mga salita sa iba. No, magsilbi po sanang paalala sa atin ang talatang ito na maging maingat sa ating mga salita. Hanggat maaari mga kanyusik, no, piliin natin ang mga salitang nakapagpapagaan ng damdamin at nakakapagpasaya ng puso ng ating kapwa. Yan po ang ating Food for the Soul and Food for the Spirit ngayong araw po ng Lunes.